Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ano ang salitang born again at ano ang kabutihang dala nito sa mga tao. Kapatid kaibigan, yan ang paksang aking tatalakayin sa gabing ito to correct a view or opinion that is incorrect because based on faulty teaching or understanding. Sa Tagalog, upang itama ang isang pananaw o opinion na hindi tama dahil batay sa maling pag-iisip o pangunawa. Kapatid kaibigan, marami kasi sa mga tao, hindi man lahat, ang pagkakaintindi nila sa salitang born again ay isang samahan o grupo ng isang religion na kung saan ay pwedeng umanib ang isang tao. Kapatid kaibigan, ang karanasan ng kapanganakang muli o yung tinatawag na born again ay isang karanasan na hindi maibibigay ng alinmang religion na kinaaniban mo. Dahil ito ay walang kinalaman sa religion. Ito ay isang personal na kaugnayan mo sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pagtanggap at pagsampalataya kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas upang hindi ka mapahamak sa halip magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid kaibigan, sa pagpapatuloy sa pagtalakay ng paksang ito, ako ay magbibigay ng 5 katanungan upang masagot ang maraming katanungan na nasa kaisipan ng mga tao tungkol sa kung ano ba ang pagiging born again at ano ang tunay na kahulugan nito at bakit kailangang maranasan ng bawat tao. Narito ang mga sumusunod na mga katanungan na sama-sama nating bibigyang kasagutan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Una, ano ang totoong kahulugan ng pagiging born again? Pangalawa, paano ba ang isang tao magiging born again? Pangatlo, bakit kailangan ang tao ay maipanganak na muli? Anong nangyayari kapag na-born again? At ang panglima, paano nalalaman na ang isang tao ay na-born again? Yan po ang 5 katanungan na ating tatalakayin at sasagutin isa-isa sa tulong ng banal na Espiritu. Ano ang totoong kahulugan ng pagiging born again? Yan po yung unang katanungan. Ito ay isang pagbabagong loob na karanasan, pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas para sa kahilingan para maligtas sa kaparusahan sa impyerno at mabigyan ng buhay na walang hanggang kapiling ang Diyos. At iyan po ay mayroong batayan talata na mababasa sa John 3:16 at ganito po ang sinabi, ang sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos
sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sumusuportang talata kung ano ang totoong kahulugan ng pagiging born again. Ito po ay ang pagbabagong loob at ito po ay karanasan ng pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas para sa kahilingan, para sa kaligtasan at sa kaparusahan sa impyerno at mabigyan ng buhay na walang hanggang kapiling ang Diyos. Yun nga po yung binasa nating batayan sa John 3:16. For so God's loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Kundi magkaroon at mabigyan ng walang hanggang buhay. Yun po yung sagot sa ano ba ang totoong kahulugan ng pagiging born again, ang pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo. Paano ba ang isang tao'y magiging born again? Yun po yung pangalawang katanungan. Kailangan niyang sumampalataya at tumanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at sa banal na Espiritu. Maunawaan niya na si Kristo ay namatay dahil sa kanyang kasalanan. Yan po ay may referensyang mababasa sa Roma chapter 5 verse 8 na ganito po ang sinasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So, yun po ang sinasabi ng Roma chapter 8 na maunawaan na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at namatay siya sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At kailangang manalangin sa Diyos. Yun po ang sabi, parang isang tao'y ma-born again. Kailangan po niyang manalangin sa Diyos. Ang sabi po sa Gawa chapter 3 verse 19 ay ganito po ang sinasabi, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin sa inyong kasalanan. Para po sa kapatawaran ng kasalanan, yun po ang binasa ko sa Gawa chapter 3 verse 19. Ang manalangin at magbalik loob sa Diyos at hingi ng kapatawaran ng kasalanan para po ma-born again. Yung pangatlo pong katanungan, bakit ba kailangan ma-born again? Yan po yung pangatlong tanong. O bakit ba kailangan ang tao'y maipanganak na muli? Dahil ito ay sinabi ng Diyos at ito ay may mga dahilan para sa ikabubuti sa kapakinabangan na rin ng mga tao. Narito ang 4 na dahilan. Unang dahilan kung bakit kailangan ang tao'y maipanganak na muli o ma-born again, ito'y sinabi ng Diyos. At ang pagpapatunay ay mababasa sa John chapter 3 verse 7 at ganito ang sinabi, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan niyang kayo'y ipanganak na muli. Ang ating Panginoong Hesukristo na po ang nagsabi niyan, samantalang kausap niya si Nicodemos. Ang pangalawang kadahilanan, ito'y para ma-restore ang nasirang
kaugnayan sa Diyos dahil sa pagkahulog sa kasalanan. Yan po ang pangalawang dahilan bakit kailangan ang tao'y maipanganak na muli o ma-born again, para po ma-restore ang nasirang kaugnayan sa Diyos dahil sa pagkahulog sa kasalanan na nagbunga ng kamatayan. Kasi po mga kapatid, kaibigan, nung ang tao po ay nagkasala, nahulog sa kasalanan, namatay po ang kanyang spiritual na kaugnayan sa Diyos. Kaya kailangan po ito ma-reconnect o ma-restore. Yan po ang sabi na kaugnay sa Diyos dahil sa pagkahulog sa kasalanan nagbunga ng kamatayang spiritual. Namatay po ang spiritual na kaugnayan ng tao sa Diyos, kaya kailangan pong siya'y maipanganak na muli. At ito naman po ay may batayan na talata sa Efeso chapter 2 verse 5 na ganito ang sinabi, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Saan daw po? Patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Tayo'y binuhay, nakalapit ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y nangaligtas. So patay po tayo dahil sa kasalanan, pero po tayo ay mabubuhay kung tayo po ay mananalig kay Kristo. Sa kanyang biyaya tayo po ay maliligtas. Sinabi din po sa Efeso chapter 2 verse 1 ay sinabi rin ang ganito, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Yun po ang katibayan na tayo ay patay. At dahil po tayo ay tumanggap kay Kristo, ay muli po tayong nagkaroon ng buhay spiritual, na kayo'y patay dahil sa inyong pagsalansang at mga kasalanan, ay tayo po ay binuhay niya sa ating spiritual na kaugnayan. Yun po kung may kaugnayan po tayo kay Kristo at tayo po ay nakipag-isa at tumanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang pangatlong kadahilanan, ito'y para makita niya ang kaharian ng Diyos. Doon po sa tanong na bakit kailangan ang tao'y maipanganak na muli o ma-born again, ay para makita niya ang kaharian ng Diyos. At iyan naman po ay mababasa sa John chapter 3 verse 3. Jesus replied, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang linaw po ng sabi, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kailangan pong maipanganak na muli o ma-born again ang tao sa kadahilanang para makita po niya ang kaharian ng Diyos. At ang pang-apat na kadahilanan po ay ito'y para makapasok sa kaharian ng Diyos. At iyan naman po ay nasulat sa John chapter 3 verse 5 at ganito ang sinabi, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, yun po ang kasagutan sa katanungang bakit ba kailangang ipanganak na muli. Yun po ay may apat na dahilan. Ang unang dahilan, ito ay sinabi ng Diyos. Pangalawang dahilan, ito ay para ma-restore ang nasirang kaugnayan ng tao sa Diyos dahil sa pagkahulog sa kasalanan. Pangatlong dahilan, ito ay para makita niya ang Diyos, ang kaharian ng Diyos. At ang pang-apat na dahilan, para siya'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po yung mga apat na kadahilanan bakit ba kailangang maipanganak na muli. Yun po yung mga kadahilanan
Darako na po tayo sa pang-apat na katanungan. Anong nangyayari kapag na-born again? Yun po yung apat na katanungan. Kapatid kaibigan, ang Espiritu ng Diyos ay tumatagos sa ating puso para igabay tayo at tulungan tayo na makapamuhay ng may kabanalan na maging kagaya niya. Yun po ang nangyayari once ang tao ay naging born again. Tumatagos sa puso ng tao ang Espiritu at nagbibigay gabay ito para tulungan tayong makapamuhay ng may kabanalan na maging kagaya niya. Ang sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26-27 ay ganito, binibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Ano po ang sabi? Kapag ang tao ay naborn again, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. So, napakahalaga po talaga na ang tao ay maipanak na muli o maborn again sapagkat hindi po naman talaga kaya ng taong lumakad sa palatuntunan ng Diyos kung wala sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga po ang sabi, ilalagay ko ang aking Espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahatulan at isasagawa. At magagawa lamang po ng tao yun kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, sapagkat ang gumagawa po noon ay hindi ang tao, kundi ang Espiritu ng Diyos na ibinigay sa kanyang puso, nilagay sa kanyang puso. Yun po ang nangyayari. Sa tanong na ano ang nangyayari kapag ang tao ay na-born again, inilalagay po ng Diyos ang Espiritu sa kanyang puso upang makalakad ang tao ng may kabanalan at makalakad sa kanyang mga palatuntunan at sa kanyang kahatulan para maisagawa ang mga bagay na ito. Kailangan po ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso ng tao, sapagkat kapag wala, hindi naman talaga kayang gawin ng tao, sapagkat ang gumagawa nito sa tao hindi siya sa sarili niya kundi ang Espiritong suma sa kanya. Darako na po tayo sa panglimang katanungan at dito po tayo magwawakas. Paano ba malalaman ang isang tao ay na-born again? Yan po yung panghuling katanungan. Kapatid kaibigan, siya ay kakakitaan ng mga palatandaan ng mga sumusunod. At narito ang mga palatandaan. Kapag ang tao po ay na-born again, nagkakaroon po ng transformation or pagbabago ng anyo. A complete change in the appearance of characters of a person. Yan po yung isa sa palatandaan. Nagkakaroon po ng pagbabago ng anyo sa kanyang appearance at sa kanyang characters. At iyan naman po ay sinusuportahan ng salita ng Diyos, kung saan ay mababasa sa Roma chapter 12 verse 2 na ganito ang nasulat. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Ano po ang sabi? Transform, pagbabago
transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. So, kailangan po ang isa sa palatandaan ng tao ay na born again, nagkaroon po ng transformation. Dati po siya umaayon sa mga palatuntunan ng mundong ito. Datapot nung siya po ay born again, nagkaroon po ng transformation at pagbabago ng kaisipan. Ayon po yan sa Roma chapter 12 verse 2 na akin pong binasa. Ang pangalawa pong palatandaan ay pagkakaroon ng bagong buhay o tinatawag niya generation. The people having new life by God's mercy. Ang batayan nito ay natala sa Titus chapter 3 verse 4, 5, and 6 at ganito po ang sinabi. But after that kindness and love of our God Savior towards man appeared, not by works of righteousness which we have done, hindi daw po sa ating gawa at katuwiran na ating ginawa, but according to His mercy, kung hindi dahil ayon sa kanyang habag, tayo ay He saved us, tayo ay kanyang niligtas at ibinuhos po and renewing at nagkaroon ng pagbabago at ang banal na espiritu po ang ibinuhos, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Ibinuhos po ng masagana ang Espiritu sa pamamagitan ni Kristo sa ating kaligtasan. Yan po yung pangalawang palatandaan, ang pagkakaroon ng bagong buhay. Pangatlo pong palatandaan ay ang pagiging obedience o pagiging masunurin o pagsunod. Yan po is the way of showing God's that we love Him. Yung pong pagsunod natin sa Panginoon ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang batayan po niyan ay mababasa sa John chapter 8 verse 31 at ganito po ang sinasabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang kayo'y mga alagad ko. Totoo ngang kayo'y mga tagasunod ko. Yun po ay isa sa palatandaan. Ang tao ay na born again, siya po ay nagiging masunurin sa mga kautusan o pagsunod sa mga aral, sa pag-aral, sa susunod sa aral na totoo at sila nga'y tagasunod ko. Yan po ang sabi, nagiging obedience ang isang taong naging born again ay nagiging obedience sa aral ng Panginoon. Ang pang-apat pong palatandaan ay ang discernment. Nagkakaroon po ng discernment ang isang taong na born again, nagkakaroon po ng pagkaunawa, to understand or know something true, the power of the Holy Spirit. Ang supporting verses ay mababasa po sa John chapter 5 verse 13 to 14 at ganito ang sinabi, ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa,
Wala pang muang kung ano ang mabuti. Wala pang muang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Ang isa po sa palatandaan ng isang tao na born again na mayroon po siyang discerning power para ma-discern niya kung ano ang mga bagay na kalulugod at hindi nakalulugod sa Diyos, mga bagay na mabuti at hindi mabuti, mga bagay na makapagbibigay kaluwalhatian at kapurihan sa Panginoon. Nadi-discern na po ito ng isang taong na born again. Yan po ay isa sa palatandaan ng taong na born again. At ang panglima pong palatandaan ay fruitfulness o pagiging mabunga. Kasi kung ang isang tao po ay totoong tumanggap kay Kristo, mayroon po iyang bunga. Totoong na born again, nagkakaroon po ng bunga. At ang bunga po iyan ay to live a life that produce good works and perfect characters of Christ. At ang basehan po ng talata ay nasulat sa Galatians chapter 5 verse 22-23 na ganito ang sinabi. Ngunit ito ang bunga na makikita sa taong, ngunit ito ang bunga ng banal na espiritu na makikita sa mga taong namumuhay sa patnubay ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil ng sarili. Yan po yung fruit of the Holy Spirit na nasa taong na born again. Kaya yan po ay isa sa palatandaan na nakikita sa isang taong na born again. Yan po yung 5 palatandaan na atin pong pinag-aralan at tinalakay sa gabing ito. Kapatid, kaibigan, natalakay na natin ang tungkol sa kung ano ang kahulugan ng salitang born again, ang mga kadahilanan bakit kailangang ma-born again, at ang dulot na kabutihan nito sa mga tao. Sana kapatid, kaibigan, nakatulong sa iyo, nakapagbigay linaw sa iyo na ang salitang born again ay hindi isang relihiyon o isang religion na kailangan mong sumapi para maging born again. Hindi po siya religion, kapatid, kaibigan, bagkus ito ay isang personal na pakikipag-ugnayan mo sa Diyos bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Iyan po ang kahulugan ng pagiging born again. Wala pong kinalaman dito ang religion. Sino man po alinmang religion ay hindi makapagbibigay sa iyo ng bagong buhay bilang ipanganak na muli. Ang nakapagbibigay lamang po nito ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, at mangyayari lamang ito sa buhay mo kung magkakaroon ka ng kaugnayan sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Kanya, pagkilala mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yan po ang pagiging born again, hindi po sa pag-anib sa anumang religion, sapagkat ang born again na salita ay hindi religion kung hindi ito po isang relasyong personal sa iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Gusto mo ba, kapatid, maipanganak na muli upang ang mga nabanggit
na kabutihan ng pagkakaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos ay maranasan mo. Kung yan ang gusto mo, sasamahan kitang manalangin ng pagtanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, at maranasan mo rin ang kapanganakang spiritual. Tayo ay manalangin. Ama, lumalapat kami sa iyo kasama ng kung sino mang nanonood at may nasa sa kanyang puso na maranasan ang pag-ibig mo at maipanganak na muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan mo ang tao o sino mang nakikinig at sumusunod sa panalangin ito ng pagkilala at pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Hindi ko, Ama, sila kilala kung sino man sila, pero ikaw, kilala mo sila, kilala mo kami. Tulungan mo ang taong ito na sumusunod sa panalangin ng pagtanggap sa iyo bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kaniyang buhay. Tulungan mo siya matapos niyang pumilala at tumanggap sa iyo sa kanyang bagong buhay. Gabayan mo siya, Panginoon, at palaguin sa kanyang panampalataya sa kanyang bagong buhay sa iyo. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa paksa ito na ano ba ang salitang born again at ano ang kabutihang na ay dudulot nito sa mga tao. Gaya ng aking nabanggit, sana'y nakatulong sa iyo at nabigyan ka ng linaw na ang salitang born again at ang pagiging isang born again ay hindi isang relihiyon, kundi ito ay isang personal na relasyon ng tao sa Diyos. Walang kinalaman ito sa religion. Salamat kapatid. Ingatan at pagpalain tayo ng Panginoon sa gabang ito sa ating pagtulog upang bigyang kapahingahan ang pagod na katawan sa maghapong paggawa. Amen.